po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ninyong lingkod. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos at naway kayo po ay mataimtim na makinig sa atin pong talakayan sa oras na ito. Bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos ng tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. At yun din po sa oras na ito na kami po ay inyo pong binigyan ng pagkakataon na muling pag-aralan ninyo pong mga banal na salita. Nawa ang amin pong tatalakayin ay maging malinaw sa bawat isa sa amin. Ito na po ay amin pong mapahalagahan at maging bahagi po ng amin pong buhay. Na ito po ay amin pong may kintal sa amin pong puso't isipan. At ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpaalala sa amin ng mga mensahe at mga katotohanan na amin pong matutunghayan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan muli ang salita ng Diyos at ang paksa natin pong patuloy na tinatalakay ang tungkol po sa Sabat mga minamahal na mga kapatid. Ang Sabat po mga kapatid ay isang pag-aaral na maraming mga nakaugnay dito na mga ideya o mga subtopics. Kaya nga, bagaman ang atin pong pag-aaral na ito ay matagal na nating tinatalakay, subalit nais ko na ito po'y maging malinaw sa bawat isa sapagkat ang Sabat ay napakahalagang paksa ng atin pong pananampalataya bilang Seventh-day Adventist Reform Movement ay nakaugnay na nga sa pangalan mismo ng organisasyong ito, ang salitang Sabat sa mga katagang Seventh Day. Yan po, yun pong ikapitong araw, yun pong kataga o phrase na nagsasaad po ng Sabat mga minamahal na mga kapatid. Kaya po ang Sabat ay isang malaking usapin patungkol sa pananampalataya ng mga anak ng Diyos, na kung saan ito po ay bahagi ng atin pong pagkilala sa tunay na Diyos. Sa mga tao po na tumututol sa Sabat mga minamahal na mga kapatid, ay karaniwan po ay na-generalize yun pong Sabat. Meron pong mga tutol tungkol po sa pangingili ng Sabat kung saan ay meron pong mga talata na maaari nga namang unawain na tumututol sa Sabat. Kaya lamang ay hindi po dapat natin ito gamitin upang maging blanket statement o kumbaga ay nilalahat na ang Sabat mga kapatid. Sapagkat marami nga po ang Sabat mga kapatid, kaya dapat nating malaman yun pong Sabat ng Panginoon at ano ba yung mga Sabat na hindi na natin dapat na ipangilin sa ngayon. Kaya sa atin pong pag-aaral na ito mga minamahal na mga kapatid, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay How to Distinguish the Seventh Day Sabbath from the Ceremonial Sabbats. Paano po natin makikilala yun pong ikapitong araw na Sabat mula dun po sa mga ceremonial na mga Sabbats, upang hindi tayo malito mga minamahal na mga kapatid. Ngayon po ay atin pong babasahin ang atin pong susing talata na matatagpuan po sa Exodus Kapitulo 31, talatang 13 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi: Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Dito po sa talatang 13 mga kapatid, ay binanggit po yun pong katagang mga Sabat.
plural mga kapatid, ano? Ibig sabihin maraming sabat. Yun po ang pagkasabi rito. Pero ating aalamin, ito ba talaga ay maraming klaseng sabat? Itong sinasabi sa talatang ito. Ipagpatuloy natin sa 14, ang sabi po ay ganito. Inyong ipangingilin ang sabat nga. Naging singular naman mga kapatid, ano? Singular na. Inyong ipangingilin ang sabat nga, sapagkat yaw ipangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. Ano ba yung context nitong sabat na ito mga kapatid? Ipagpatuloy pa natin sa verse 15. Ang sabi po, 6 na araw na gagawin ang gawain, datapwat ang 7 araw ay sabat na takdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Verse 16, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng sabat, natutuparin ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Verse 17, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. At sa verse 18 po ang sabi, at kaniyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kaniya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid, ito pong sabat na ito ay saan po nakasulat? Doon po sa 2 tapyas na bato na yun po yung 10 utos mga minamahal na mga kapatid. Ito pong sabat ng Panginoon na ito na tinutukoy sa Exodus chapter 31 verses 13 hanggang 18, ito po yung 7th day sabat ng Panginoon. At pansinin pa natin, bagaman po meron po ditong sinabing sabats doon sa verse 13, pero hindi po ito tumutukoy doon sa mga pistang sabat. Sapagkat itong sabat na ito ay ito po yung sign o tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Kapag tiningnan ninyo, yun pong Hebrew word nito, Shabbat ang nakalagay po doon. Yung Sabbats na plural sa English, ano ho? Yan po ay Shabbat ang Hebrew word na ginamit. Yun namang singular na Sabbat, Shabbat pa rin. Ano ho? Pero bakit yung isa ay nagmumukhang plural? Yun ba ay maraming klaseng Sabat? Hindi po mga kapatid. Yun po ay yun pong 7th day Sabat pa rin ng Panginoon na paulit-ulit niyang ipinapangilin tuwing 7 araw. Yan po yun mga kapatid. Kaya ang point of reference nito mga kapatid, ano? Yung origin nito ay doon po sa Eden. Kaya nga, sabi rito sa verse 16 and 17, ang sabi, kaya't ang mga anak ni Israel ay maingilin ng sabat na tutuparin ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Verse 17, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. Yan po ang tanda ng Diyos sa pagitan niya at ng kanyang bayang Israel. Kasi nung panahon niyang iyon, ang Israel lang po ang bayan ng Diyos. Sila po yung mga tao na sumusunod sa Panginoon. Kaya dito po mga minamahal na mga kapatid, ay maliwanag na ito pong 7th day Sabat na ito ay yun pong Sabat na ibinigay na rin kina Adan at Eva, na mismong ang Diyos ang siyang nagpahinga sa 7 araw na yan at kanya pong pinagpala at pinakabanal ang araw ng Sabat ayon sa Exodus Kapitulo 20 talatang 8 hanggang 11. At yun nga po yung tinatawag na Sabbath of the Lord. But the 7th day is the Sabbath of the Lord, sabi sa Exodus chapter 20 verse 10. Ngayon mga minamahal na mga kapatid, meron po tayong ilang mga dapat isaalang-alang
upang atin pong makilala kung alin po ba itong 7th-day Sabbath ng Panginoon. Paano ito naiiba doon sa ibang mga Sabat? Ano yung palatandaan dito sa 7th-day Sabbath ng Panginoon? Ang unang dapat nating isalang-alang ay ito pong origin and appointed time of celebration nitong Sabat na ito. Itong Sabat ng Panginoon na ito. Saan ba ang origin nito, mga kapatid? Ang origin po nito, mga kapatid, ay doon pa sa Eden. Kaya nga doon sa talatang ating binasa, ay ang dahilan kung bakit dapat ipangilin ito ng Israel ay dahil nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay sa mundong ito at nagpahinga ng ika-7 araw. Yun po ay tanda ng Diyos bilang siya po ay creator. Kaya ang origin po nito, mga kapatid, ay doon pa po sa Eden. At ano po yung appointed time ng pag-celebrate nitong 7th-day Sabbath ng Panginoon? Maliwanag po, yung 7th day of the week. Ibig sabihin, weekly Sabbath, mga kapatid. Weekly Sabbath. Palaging ipinapaalala sa atin na meron pong buhay na Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Weekly, mga kapatid. At saan po ang origin? Doon pa po sa Eden. Ngayon, yun pong isang klase naman ng mga Sabat. Yun naman po yung ceremonial Sabbats. Saan po ang origin ng ceremonial Sabbats, mga kapatid? Sa Eden ba? Hindi po, mga kapatid. Ang ceremonial Sabbats po, yan po ay sa panahon na ni Moises ibinigay. Kaya nga, ang ceremonial Sabbats, yan po ay meron pong kalakip na mga paghahandog ng hayop. Meron pong mga pinapatay na mga hayop. At yan po ay yearly Sabbats. Kapag binasa nyo ang Leviticus chapter 16 at Leviticus chapter 23, ay Sabbats din po yun. Yun pong tinatawag na Day of Atonement at yung iba pang mga pista, mga kapatid. Sa makatuwid po, yun pong pagkakaiba ay malinaw. Yung 7th-day Sabbath ng Panginoon, yan po ay weekly Sabbath. Tuwing ika-7 araw ng sanglinggo, yun pong araw ng Sabado. At saan pong origin? Doon pa sa Eden. Wala pang kasalanan, naroon na po itong 7th-day Sabbath ng Panginoon. Pero yung ceremonial Sabbaths, mga kapatid, yan po ay sa panahon na ang tao ay nagkasala na. At yun po ay ibinigay sa panahon ni Moises, hindi man sa panahon ni Adan nung magkasala sila. Bagaman meron na rin paghahandog ng hayop sa panahon ni na Adan, kaya nga si Abel ay ganun ang ginagawa nila. Naghandog ng tupa. Pero ang point po dito, yun pong Sabbats, yung mga pista ng mga pangingilin na yan, mga kapatid. Yun pong mga pistang Sabbats na yan, taunang Sabbat o kaya ay monthly Sabbats, yan po ay ibinigay sa panahon ni Moises na ang Israel ay palabasin mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So yun po ay tapos na, o ibig sabihin ay nagkasala ng tao nang ito'y ibigay. Pero yung 7th-day Sabbath, hindi pa nagkakasala ang tao, meron na pong 7th-day Sabbath, mga kapatid. Ano pa ang dapat nating i-consider tungkol dito sa 7th-day Sabbath na ito ng Panginoon? Ano pa yung pagkakakilanlan nito, mga kapatid? Ito po ay tanda rin ng pagiging immutable, pagiging walang hanggan. Ito po ay sign of immutability. Bakit po doon siya nakasulat sa tinatawag na bato? Sa bato, yung 2 tapyas na bato, doon po naisulat ito pong 7th-day Sabbath or Sabbath of the Lord. Sa 10 utos po yan nakasaad, mga kapatid. Pero yung mga pista ng mga Sabat, yung may mga paghahandog, nasa 10 utos ba yan? Wala po, mga kapatid. Yan po ay doon nakasulat sa aklat. At yan po ay sign of alterability. Ibig sabihin, alterable. Ito'y napapalitan. Kaya nga papel ang pinagsulatan sapagkat yun po ay madaling masira. Kaya ito po'y merong kawakasan. Ito po'y ibinigay sa panahon ni Moises at ito po'y magwawakas sa panahon na si Kristo ay maipako sa
krus. Kaya yan po ay alterable mga kapatid. Samantalang yun pong Sabat ng Panginoon or 7-day Sabbath, yan po ay immutable. Hindi po nagbabago. Magpasa walang hanggan. Ano? Ngayon mga kapatid, ano pa yung isang dapat nating isaalang-alang tungkol dito? Ito po yung period of existence. Yan, atin na rin nga nabanggit ng bahagya kanina. Yun pong period of existence ng Sabat ng Panginoon mga kapatid ay from Eden to New Heaven and New Earth. Yan po sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11 ay dun po sa Eden ibinigay na po itong Sabat ng Panginoon at mismong ang Diyos ang siyang nagpahinga at kanya itong binasbasan at pinakabanal. Ay hanggang kailan po ito? Maging sa bagong langit at bagong lupa mananatili po itong Sabat ng Panginoon ayon sa Isaiah chapter 66 verses 22 and 23. Pero ito pong ceremonial Sabbats mga kapatid, ay kailan lang po ito lumitaw? Sa panahon nga lang po ni Moises. Yun po mga pista ng mga monthly Sabbats and yearly Sabbats. Panahon lang po yan ni Moises. At yan po ay nagkasala na ang tao nang ito ay ibigay. At ito po ay nagwakas doon sa cross ng Kalbaryo. Yan po yung Sabat na ipinako sa cross na binabanggit sa Colossians chapter 2 verses 14 to 17. Yan po yung anino ng mabubuting bagay na darating. Kaya yan po nagwakas doon sa cross ng Kalbaryo. Ano pa ang pagkakakilanlan ng Sabat ng Panginoon mula doon sa ceremonial Sabbats? Ito po, memorial of God's work versus shadows of God's work. O pansinin natin, ano yung dapat nating maunawaan dito? Yung memorial of God's work, yan po ay yung 7-day Sabbath. Mula pa doon sa creation, itong 7-day Sabbath, ito po ay dapat ipagdiwang o i-celebrate. Dapat na ipangilin bilang paggunita o pag-alaala sa kapangyarihan ng ating manlilikha. Yan po mga kapatid. At nang ang tayo magkasala, ito po ay alaala rin ng pagliligtas ng Panginoon para sa bansang Israel. Kaya nang ito ibigay sa Israel, hindi lang dahil sa ito'y alaala ng kapangyarihan ng Diyos bilang manlilikha, kundi bilang alaala rin na ang Diyos ang siyang tagapagligtas ng Israel. Kaya ito po ay alaala ng kapangyarihan ng Diyos bilang manlilikha at bilang tagapagligtas. Ibig sabihin ay meron pong ginawa ang Panginoon na dapat alalahanin ng tao doon sa ikapitong araw na yon na Sabat ng Panginoon. Samantalang yung isang klase ng mga Sabbats, ano po yun? Shadows of God's work. Anino ng mga gawa ng Diyos. Anong gawa yon? Yung pagliligtas na gagawin doon sa cross ng Kalbaryo mga kapatid. Sa panahon ni Moises, meron pong ginagawa o ipinangingili ng mga Sabat. Yun ay upang kanila namang tanawin, yun pong gagawin pagliligtas ni Kristo. Ibig sabihin yun pong mga ginagawang yon doon sa templo o sa sanktuaryo, yan po ay mga anino ng mga mabubuting bagay na darating. Ibig sabihin hindi pa natapos, gagawin pa lang sa panahon ni Moises. Shadow pa lang siya nung gagawin pagliligtas ni Kristo doon po sa cross ng Kalbaryo. Kaya dito natin makikita mga kapatid na malaki ang pagkakaiba nung Sabat ng Panginoon at nung Sabat na ceremonial Sabbats. At yung Sabat na memorial ng kapangyarihan ng Diyos, yan po ay nananatili. Pero yung Sabbats na anino, shadow, pag dumating na yung totoo, yung shadow mawawala na. Si Kristo na kasi yung katuparan nung ceremonial Sabbats na ipinapangili noon. Kaya yun po ay nagtapos na mga kapatid. Ngayon mga kapatid, isa pa na dapat nating isalang-alang patungkol po sa pagkakakilanlan
ng Sabat ng Panginoon o yung the Lord's Day at saka yun pong ceremonial Sabbats ay ito po, a delight for all people. Yun pong Sabat ng Panginoon. Pero yun pong Sabat na ceremonial Sabbats, yan po ay yoke of bondage for Israel. Ano? So maliwanag po ang pagkakaiba, no? Kapag binasa natin ang Isaiah chapter 56 verses 1 to 8, ang Sabat ng Panginoon, yan po ay para sa lahat ng tao. Kaya nga, kahit yung mga taga-ibang lupa, sila po ay pwedeng mangili ng Sabat ng Panginoon. Yun din namang paghahandog ay pwede ring makibahagi doon yung mga taga-ibang lupa kung sila ay maging Israeli citizen. Ano? Pero, ang ating binibigyan din dito, yun pong 7-day Sabbath ng Panginoon, yan po ay mula pa sa creation. Sa panahon pa ni Adan, meron na pong 7-day Sabbath. Yan po ay para sa lahat ng tao. Anthropos, mga kapatid. Marcos 2, talatang 27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya para po ito sa tao, mga kapatid. Hindi lang para sa Hudyo. Wala pa po ang Hudyo, meron ng Sabat. Kasi nga doon sa creation, meron ng Sabat na ipinagpahinga, pinagpala, at pinakabanal ng Diyos. Kung may Sabat na sa panahon pa ng creation, na mismong ang Diyos ang siyang nagpahinga, nagbasbas at pinakabanal niya ito. Para kanino yon yung Sabat na yon? Para sa tao. Marcos 2:27. Sinong tao? Taong Hudyo ba? Hindi po. Hindi lang para sa Hudyo kasi sa panahon na yon, sa creation wala pang Hudyo. Ano ho? Taliwas sa ipinalalagay ng iba na meron daw fig tree. Hindi ko lubos maisip bakit nila naiugnay yun pong salitang fig tree. Na doon daw sa Eden, meron daw fig doon, ano? Yung igos. Yun daw ay sumisimbolo sa Israel. Pero out of context po yun, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito yung literal na pinagbigyan ng Sabat ay ang tao, hindi yung puno ng igos, ano? Kaya po, doon po sa Eden ay ibinigay na sa tao ang Sabat. Kina Adan at Eva ay maunawaan natin na ito po ibinigay sa kanila sapagkat si Adan nga ang siyang unang tao na nilikha ng Diyos at ang Sabat ay nilikha po para sa tao. At ang pahingili nito ay isang kaluguran. Hindi po ito pabigat. At tandaan natin, ibinigay ito sa tao nung hindi pa po ang tao nagkakasala. Ano? Pero yung isang Sabat naman, yun po yung pabigat. Ano? Yung ceremonial Sabbats, yan po ay naging pabigat. Yan po ay bunga ng katigasan ng ulo ng Israelita. Kung ang mga Israelita sana ay naging masunurin, hindi na sana ibinigay yung mga ceremonial law. Ano? Kasi nga, sila po ay naging masuwayin, kaya ibinigay yung mga ceremonial law, mga kapatid. Kaya yun po ay yoke of bondage ayon sa Galatians chapter 5 verse 1 to 4. Yan po yung kautusan na hindi nag-aaring ganap at yan po ay pamatok ng pagkaalipin, mga kapatid. Yoke of bondage. Kasi nga ito po mga Israelita ay naging matitigas ang ulo. Kaya ibinigay yung utos na yon, yung ceremonial law. Yun ay ibinigay ng ang tao ay magkasala na. Kaya kung yun po ibinigay ng ang tao ay magkasala na, sa makatuwid yun pong ceremonial Sabbats na nakapaloob doon ay iba po yan doon sa 7-day Sabbath ng creation. Ano ho? At ang pagkakakilanlan nga ng 7-day Sabbath ng creation ayon sa Isaiah chapter 58 verses 13 and 14, ito po ay delight, ano? Ito po ay kaluguran sa ating Panginoon at sa atin kung atin pong ipapangilin ito at tayo malulugod sa Panginoon. Ano ho? Ay tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya maliwanag po mga kapatid, yung pong pagkakaiba ng Sabbath of the Lord, ito po ay delight. Pero yung Sabbath na ceremonial Sabbath, yun po ay yoke of bondage for Israel.
At tandaan din natin, yung sinasabi sa Revelation chapter 14 verses 6 to 7 na ang sabi roon, meron pong ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa lahat ng nananahan sa lupa at bayan, angkan at wika. Ibig sabihin yun pong mabuting balita na yun ay para sa lahat ng tao. At anong sabi dun sa verse 7? Doon sa huling bahagi, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaya itinuturo tayo doon sa tunay na manlilikha, mga kapatid. Yan po. Kaya yun pong pahingilin ng Sabat ay ito po'y nagtuturo doon sa tunay na manlilikha kung ipapangilin natin yung 7-day Sabat ng Panginoon. Pero yun pong isang klaseng Sabat, yung ceremonial Sabbats, yan nga yung yoke of bondage for Israel. Ayon sa Nehemiah chapter 10 verse 33, ang purpose niyan ay ano po? To make an atonement for Israel. Upang gumawa ng pagtubos para sa Israel. Kaya doon meron pong mga nakapaloob palagi na paghahandog ng hayop. Ano ho? Meron pong paghahandog na yun po ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Bagaman araw-araw ay meron din naman paghahandog sa Israel, pero yung Sabbats na tinutukoy sa Nehemiah chapter 10 verse 33, yan po yung ceremonial Sabbats na binabanggit din sa Leviticus chapter 23 na Sabat, magiging Sabat para sa Israel. Dahil nga yun po ay araw ng pagtubos, mga kapatid. Yun po yung ceremonial Sabbats, mga kapatid. Yoke of bondage. Ano pa po ang pagkakaiba, mga kapatid, ng Sabat ng Panginoon at ng Sabat ng Israel? O yung Sabat na ceremonial Sabbats na ibinigay sa Israel? Ang pagkakaiba po ay ito. Yung Sabat ng Panginoon na naisulat sa 2 tapyas ng bato, ayon sa Exodus 31 verses 13 to 18, yung Sabat ng Panginoon na yun ay isusulat din po sa puso ng tao. Kasi noong una, sa lumang tipan, ito isinulat sa 2 tapyas na bato bilang ika-4 na utos. Pero sa bagong pakikipagtipan ng Diyos, hindi na raw doon sa bato isusulat yung kanyang utos. Saan na po? Sa puso na ng tao. Jeremiah chapter 31 verse 33 and Hebrews chapter 8 verse 10 and chapter 10 verse 16 ng Hebrews, mga kapatid. Kaya sa puso at isip na po isusulat ng Diyos yun pong kanyang utos na nandoon po yung Sabat. Ano ho? Kaya maliwanag po, yun ang pagkakaiba. Ano naman yung pagkakakilanlan ng ceremonial Sabat? Kung yung 7-day Sabat ng Panginoon ay isusulat sa puso at isip ng tao, yun namang ceremonial Sabbats ay ano naman po mangyayari doon, mga kapatid? Sapagkat yun nga ceremonial Sabbats ay nakasulat sa papel, hindi sinabi na yun ang isusulat sa puso ng tao. Ano ho? Kundi ano pong mangyayari doon? Yun po'y ma-abolish o mawawala doon po sa cross. Yan yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verses 14 to 17. Na yun po yung handwriting of ordinances, mga kapatid. Yan po ay nawala na doon sa cross ng Kalbaryo. Na yan po'y umaanino lamang kay Kristo. Ano ho? Yan po ay ibinigay dahil sa pagkakasala na ng tao. Kaya yan po ay nawala na. Hindi po yan kasama doon sa isusulat sa puso ng tao. Kasi yan ay pamatok nga ng pagka-alipin. Ngayon, isa pang mahalagang punto na dapat nating bigyan pansin, mga kapatid, ay ito pong tinatawag na ownership and purpose. Sino ba nagmamayari ng 7-day Sabbath? Ayon sa Exodus chapter 20 verse 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Maliwanag po, kanino pong araw yun, mga kapatid? Sabat ng Panginoon. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Maliwanag po. Kaya yun po ay pag-aari ng Diyos. Sa buong sanglinggo ay ibinigay ng Diyos para sa tao, yun pong 6 na araw. Kaya nga sabi doon sa Exodus chapter 20 verse 9, ayan po,
6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Tapos sa verse 10 na sabi doon, datapot ay 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, yun pong 6 na araw mga kapatid, yun po ay para sa tao. Pero yung 7 araw, yun po ay araw ng Panginoon. Kaya yun po yung sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 10 na ang sabi ni Juan Revelador, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Yan po yung Lord's Day mga kapatid. Kaya ang nagmamay-ari po niyan ay ang Panginoon. Ano man ang ating gawain, laborious man o hindi, yan po ay hindi natin dapat gawin sa araw ng Sabat. Ano ho? Kahit ngayong pag-iisip, pagpaplano, ano ho? Hindi po pwedeng gawin sa araw ng Sabat mga kapatid. Yan po ang point dyan. Kasi yan ay araw ng Panginoon. Ano ang purpose nung Sabat ng Panginoon na yon? Upang makilala ang Diyos na siya nagpapaging banal sa tao. At upang makilala na siya ang manlilikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Yun po mga kapatid ang punto rito tungkol sa araw ng Panginoon. Ngayon, yun namang ceremonial Sabbats, ano po ang bansag dyan? O ano ba yung katawagan sa ceremonial Sabbats mga kapatid? Ang ceremonial Sabbats po mga kapatid ay tinatawag na your Sabbats at saka her Sabbats. Ano ibig sabihin? Inyong Sabat. Ano ho? Bakit po sinabing inyong Sabat? Sapagkat yan nga ay para sa tao na kung saan ito po ay ibinigay ng ang tao ay magkasala na. Ano? Kapag binasa nyo ang Leviticus chapter 26 verse 35, yun pong mga pista na mga Sabat, yan ay tinatawag na your Sabbats, inyong mga Sabat. Ano ho? Pero yun pong Sabat ng Panginoon ay Sabbath of the Lord. Ano ho? Or Lord's Day. Yun po yung Sabat ng Panginoon. Pero itong mga ceremonial Sabbats, ano pong iba pang tawag dito bukod sa your Sabbats? Ito po tinatawag rin na her Sabbats. Leviticus chapter 26 verses 34 and 43. Ganon din sa 2 Chronicles chapter 36 verse 21. Ang tawag po dyan ay her Sabbats, Sabat ng lupain, Sabat ng Israel. Ano ho? Pero yung Sabat ng Panginoon ay ano po? Ang tawag ng Panginoon doon ay my Sabat. Ano? My holiday. Isaiah chapter 58 verse 13. Yan po ay araw ng Panginoon. Banal na araw ng Panginoon. Kaya maliwanag po yung pagkakaiba mga minamahal na mga kapatid. At ano po ang purpose naman noon pong tinatawag na Sabat ng Israel? Ano? Yung tinatawag na her Sabbats or your Sabbats na mga pistang mga Sabat. Ano po ang purpose noon mga kapatid? Ang purpose po noon ay upang gumawa ng pagtubos sa Israel sa seremonya. Ano? Kasi wala rin namang bisa talaga yun. Pero yun ay kanilang ginagawa upang tanawin. Yun nga pong sinisimbuluhan ng mga ito. Sino yung sinisimbuluhan o inaaninuhan ng mga pistang yun, ng mga Sabat? Walang iba po kundi si Kristo. Ibig sabihin, mga anino lamang yun. Kapag dumating na yung tunay na hinihintay na manunubos, mawawala na yun. Ano? Kasi dumating na yung inaaninuhan. Samantalang yung 7-day Sabat ng Panginoon, na pag-aari ng Panginoon, kanyang banal na araw, yan po ay mananatili magpasa walang hanggan. Kaya dito po mga minamahal na mga kapatid ay maliwanag po nating nakita ang mga mahalagang punto patungkol po sa araw ng Panginoon. Araw ng Sabat. Kaya nga, maliwanag po dito na ating makikita, mauunawaan na yun pong Sabat ng Panginoon ay hindi po ito maaring mawala. Ito kasi ay kapahayagan ng ugali ng Diyos. Hindi pwedeng mawala yung Sabat. Yan po ay harmony with God. Yun pong 7-day Sabat mga kapatid. Harmony with God. Pakikiayon sa Diyos. Kapahingahan sa Panginoon. Pero yung tinatawag na ceremonial Sabbats, ano daw po yun? Yoke of bondage. Yan po ay pabigat.
pamatok ng pag-aalipin sa Israel. At yan po ay resulta ng kasalanan. Kaya doon sa ating mga tinalakay, maraming mga mahalagang punto patungkol po sa pagkakakilanlan ng Sabat ng Panginoon. Ito ay doon pa sa creation at ito po ay hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Yun namang ceremonial Sabbats, ano po yan, sa panahon ni Moises ibinigay dahil sa pagkakasala. Ano ba yung pagkakasala doon na tinutukoy? Kasi sa panahon ni Adan, nagkasala naman sila, pero bakit wala yun? Yung ceremonial Sabbats na yon. Bakit walang mga pista doon ng tabernakulo? Bakit walang Day of Atonement sa panahon ni Adan? Bakit po? Ano ba yung tinutukoy sa Galatia na pagkakasala? Na sabi, idinagdag ang kautosang iyon dahil sa pagkakasala. Ano po yun? Yung pagkakasalang tinutukoy doon, mga kapatid, yun po yung pagkakasala na nung ang Israel ay nangako sa Panginoon na susundin nila. Yung 10 utos, ano pong ginawa ng Israel? Hindi pa nakababa si Moises doon sa bundok ng Sinai, ay sumamba na sa Diyos-Diyosan. Nagkaroon ng idolatry ang bansang Israel. Kaya nga pagbaba po ni Moises, mga kapatid, mula doon sa bundok, ay nagalit siya at itinapon po yung 2 tapyas ng bato. Nasira yung tipan kasi yung 10 utos, yun yung tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Na ano po ang ibig sabihin? Na kinikilala ng Israel ang Diyos na siyang kanilang Diyos at ang Israel naman ay kinikilala ng Diyos bilang kanyang bayan. Pero dahil sinira po ng Israel yung tipan na itinapon na rin nga ni Moises, inihagis niya at nawasak yun. Ano pong ginawa muli? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay gumawa ng 2 tapyas na bato at dalhin mo sa bundok ng Sinai. Nung umakyat na po si Moises, dala yung 2 tapyas ng bato na kanyang ginawa o inukit, ano pong ginawa ng Panginoon? Ang Diyos pa rin ang sumulat doon sa 2 tapyas ng bato. Nung una, ang Diyos lang ang gumawa. Siya rin ang sumulat. Pero nung ang tao ay nabigo, ang tao na yung gumawa nung 2 tapyas ng bato o yung naghanda. Kasi ang tao naman hindi naman talaga makakagawa ng bato. Ibig sabihin lamang ay si Moises yung pinagawa ng Diyos ng 2 hulma o 2 hinugis na tapyas ng bato. At yun po'y dinala ni Moises doon sa bundok. At ang Diyos ang sumulat muli doon ng ng tinatawag na 10 utos. Pero meron nang naidagdag, mga kapatid. Ano po yung naidagdag? Yun ang ceremonial law. Yan po yung ibig sabihin na dahil sa pagsuway, kaya po idinagdag yun pong tinatawag na mga utos na yon o yung utos na ceremonial law. Yung ordinansa ng paghahandog at mga pistang sabat. Yun po yun, mga kapatid. Kaya maliwanag po na yun po ay nagsimula lang doon kay Moises at magtatapos kapag si Kristo na siyang kordero ng Diyos ay maipako na doon sa cross. Kaya nga nung naipako na si Kristo sa cross, tapos na yun pong gawaing paghahandog. Matthew 27 verse 51, nahati yung kortina sa templo. Mula sa taas hanggang sa baba. Hudyat na paghahandog ay tapos na sapagkat si Kristo na siyang kordero ng Diyos ay naihain na. Siya na po ang dakilang sakripisyo. Kaya yun po yung sinasabi sa Colossians chapter 2:14-17 na sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o sa bagong buwan o mga pista na raw po yun? Anino ng mabubuting bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yan po yun, mga kapatid. Yan po ay nagwakas na at kabilang dyan yung sinasabi sa verse 13 ng Colossians chapter 2, yun pong pagtutuli. Hindi na batayan ngayon na upang ang tao ay ariing ganap o upang maging malinis sa harapan ng Diyos. Hindi na po batayan yun pong pagiging tuli. Kasi sa kultura ng Hudyo ay kultura naman talaga nagpapatuli. At maging dito sa atin ay kulturang nagpapatuli. Pero merong mga bansa na hindi nagpapatuli. Kaya kung hindi man sila nagpapatuli, sa harapan ng Diyos sila po ay kinikilala pa rin bilang anak ng Diyos. Bilang sila po ay
nag-iingat ng tipan ng Panginoon. Kaya yun pong mga ordinansang yun na do'y nakapaloob yun pong pagtutuli at mga paghahandog, mga pista ng mga sabats na taunang sabat at saka monthly sabat, yan po ay nawala na. Pero yung 7-day sabat ng Panginoon, yan po ay nananatili. Ano ho? Nananatili po ito magpasa walang hanggan. Kasi nga ito po'y tanda na ang Diyos ang nagpapabanal sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak. Yun ang purpose ng 7-day sabat, upang makilala ang Diyos na siyang nagpapaging banal sa kanyang mga anak. Pero ano yung purpose naman ng tinatawag na ceremonial sabbats? Meron bang pinasasakdal yun? Ayon sa aklat ng Hebreo, walang pinasasakdal. Yun pong mga gawaing paghahandog dun. Kaya ngayon ay naging yoke of bondage lang dahil sa pagsuway ng tao upang higit nilang makilala si Kristo at yung kanyang planong pagliligtas sa tao. Hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. Upang maunawaan ng Israel yun pong panukalang pagliligtas ng Diyos na kanyang isasagawa doon sa krus ng Kalbaryo, ay tinagubilinan, inutusan ng Israel na sila po ay mangili ng mga pistang mga sabat, yearly sabbats at yung mga monthly sabbats, mga pista po yan. Kaya yun po mga kapatid ang nawala. Kaya kapag tayo ay nagbasa ng sabat o kung mayroon tayong nabasang sabat, dapat alamin natin ano yung context. Yan ba yung ceremonial sabbats o yan po ba yung sabat ng Panginoon? Kaya nawa po ang atin pong pag-aaral na ito, natin pong tinalakay sa pinakasimpleng pamamaraan, ay nawa ito po'y nakapagbigay ng karagdagang kaalaman sa atin pong mga kapatid, sa atin pong mga taga-subaybay na nagsasaliksik ng katotohanan na maaring sa inyong isipan ay meron pong naitanim o naihasik na katuruan na ang sabat ng Panginoon ay inalis na lahat. Hindi po totoo yun mga kapatid. Ang sabat ng Panginoon na 7-day sabat, nananatiling sabat ng Panginoon, nananatiling Lord's Day. Kaya nga sa huling aklat ng Biblia na Apokalipsis ay naroon pa rin yung Lord's Day, ayon sa Revelation chapter 1 verse 10. Kaya mula Genesis hanggang Apokalipsis, ang sabat ng Panginoon ay nananatili na ito po ay tanda sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Hindi lang sa literal Israel, kundi maging sa spiritual Israel din naman. Kaya naway napagpala po ang bawat isa sa atin pong pagtalakay na ito. At sa susunod po, ang atin pong pagtalakay ay tungkol pa rin sa araw ng Sabat. At atin pong tutunghayan sa kasaysayan kung ano ba ang pangingilin ng mga sinaunang Kristiyano. Atin pong alamin kung sila ba ay nangingilin pa rin ng Sabat na siyang Sabado o yun pong unang araw ng sanlinggo na linggo. Yan po ang magiging sunod nating pagtalakay, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hanggang dito lamang po muna ang atin pong pagtalakay sa ngayon. Tayo po ay manalangin. Ama namin ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa mga mensahe namin pong napagbulay-bulayan na talakay. Nawa ito po ay maikintal sa amin pong puso't isipan. At nawa ang mga taga-subaybay na nakapakinig ng pag-aaral na ito ay naway nabigyan sila ng malinaw na pagkaunawa tungkol po sa inyo pong mga banal na salita. Naway tulungan po sila na patuloy pang magsaliksik at sila mismo ay makapagpatunay tungkol sa mga katotohanan ito namin pong tinalakay. Naway inyo pong Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa kanila pong puso't isipan at naway ang tunay na pakikipagtipan sa pagitan ninyo at ng inyong bayan ay mapahalagahan ng bawat isa. At ang tanda ng pakikipagtipan ay naway amin pong maingatan. Ang araw po ng Sabat ay naway amin pong maingatang banal. At naway ito po ay maging makapangyarihan sa bawat isa amin na kayo po ay amin pong makilala bilang aming Diyos na siyang nagpapabanal sa bawat isa. Naway niyo pong kapangyarihan sa paglika at sa pagliligtas ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Maraming salamat pong muli sa inyo pong pakikinig, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ng inyong lingkod. At nawa, kayo po ay patuloy na sumubaybay sa atin pong mga pag-aaral sa himpilang ito. At kung kayo man po ay meron pong mga katanungan sa atin pong tinalakay, kayo po ay maaaring mag-text sa atin pong mga contact numbers. Sa Globe po, ang ating number ay 0945-600-5368. Ulitin ko po, 0945-600-5368. Sa Smart naman po, ang atin pong contact number ay 0961-0062-876. Ulitin ko po, 0961-0062-876. Ito lang po ang maikling paalala sa bawat isa, mga minamahal na mga kapatid. At ngayon po ay pansamantala pong magpapaalam ang inyong pong lingkod. Muli po ay magandang araw sa inyong lahat. At ang inyong pong lingkod, Brother Jimwell Gain, ay pansamantalang magpapaalam. Ibalik po natin ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon. God bless you all.